mga boss ng Pogo, Apogo, na hindi pa nahuhuli, isa sa dahilan kaya meron pang small-scale Pogo operation sa bansa ayon po sa PAOK. Di pa nahuhuli ang mga yan, ano ha? Ibabalita po sa atin ni Erlo Brincas na sana mga Pogo na yan, Erlo. Kuya Jen, Kuya Nelson, hindi pa matukoy ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK itong kinaroroonan nitong mga maituturing na boss ng Pogo na isa sa mga dahilan kaya meron pa rin daw mga small-scale Pogo dito sa ating bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, marami pa rin ngayon ang mga players, Pogo workers at Pogo boss na hindi pa rin daw nahuhuli hanggang ngayon kaya maaari ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagkalat pa rin at naglipa ng mga maliliit na operasyon ng ilang Pogo hubs. Ilan sa mga nasilip ng PAOK ay ang mga resort kung saan namamalagi ang ilang Pogo hubs, maging ang mga condo units sa bahagi ng Pasay na ginagawa mga Pogo centers at maski ang underground parking ay hindi rin nakaligtas sa mga ito. Ilan pa nga nakikitang dahilan sa patuloy na operasyon ng mga Pogo ay ang pagkakaroon ng magandang source ng mga kagamitan na pati kasi mga armas gaya ng baril ay nakakakuha ng mga operators ng mga kalidad na klase ng baril na siya ng mga kinatatakutan nga o nakakatakot para sa PAOK. Ayon pa sa PAOK, senyales muli na namang napag-aralan ng mga nasabing operator kung ano ang kahinaan ng mga otoridad na nagkakasa ng mga raid operations. Ang mga Pogo hubs ay meron ding mga magagarbong sasakyan na pruweba din daw na matataas na kalidad ang natatanggap ng mga ito mula sa kanilang main source. Nagpasalamat naman si Yusek Gilbert Cruz na wala ang ilan sa mga malalaking illegal Pogo hubs sa bansa at patuloy na magkakasa ng mga raids para matunto ng mga small scale Pogo operators na patuloy pa rin na nagtatago ngayon sa batas. Ang sabi ng PAOK, Kuya Jen, Kuya Nelson, ay itutuloy nila yung operasyon patungkol nga rito sa mga opisyal or mga possible boss nitong Pogo hubs na namamalagi pa rin dito sa ating bansa. Yung 34 na Indonesia National na narasko last week, inaalam na rin nila sa ngayon kung sino yung pasimuno nung small scale Pogo na yon at kanilang siguro sa ating mga kababayan na tutugisin para matigil na rin yung kanilang operasyon. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City, Erlo Brincas, para sa 100% balita. Pero hindi ba tinukoy, Erlo, kung anong klase ng mga operation nila? Gambling pa rin ba? O yung, di ba kasi iba yung Pogo ginagawa yung mga nang-i-scam di ba? Kuya Jen, itong recent na i-cover natin, no, yung 34 na minaraskong Indonesia National ay dating apps naman yung ginagamit. Meron ding dating gambling, apps. gaming application na ginagamit at dating apps naman, Kuya Jen. At ang sabi ng isa sa mga empleyado na nakausap natin doon ay nang-i-scam din ng mga nagiging kliyente nila, Kuya Jen. Erlo, bigyan mo nga ng dagdag na kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Paano ba yung dating apps na yan? Paano ba yan? Wala tayong Kuya Jen sa dating apps na yan no? Pero according dun sa mga kukuha nating impormasyon ay yun yung kumbaga pwede ka maghanap doon ng mga kasama mo sa buhay doon sa mismong application na yon. Pero ang problema kasi doon, Kuya Jen, ay hindi mo sigurado yung identity ng tao. Pwede kasing gumagamit lang yan ng picture or kumuha ng picture sa internet at para makapang-scam at makapang-hikayat din ng mga mambibiktima, Kuya Jen.